Ito na nga yung pangalawang araw namin dito sa Bali, Indonesia at grabe talaga yung naging experience namin. For today's vlog nga, maaga kaming gumising kasi yung breakfast dito sa hotel ay hanggang 10 a.m. lang. Pagkatapos kasi namin mag-breakfast, kailangan na din namin mag-check out dito sa hotel kasi isang araw lang kami magsa-stay dito. Mag-check-in naman kami sa ibang hotel at kasama na din yon sa package na binayaran namin. Kapag nga nasa travel kami ng ate ko, maaga talaga kaming gumigising kasi naglalaan kami ng oras para sa pag-aayos namin. At syempre, hindi na nga nawawala sa routine namin ang paglalagay nitong sunscreen ng Skin Magicat. Lalo pa naman ngayon, kailangan talaga namin ito kasi buong araw nga kami magtutur. Weather pa naman dito sa Bali, Indonesia, sobrang init kahit na umaga pa lang. At dahil nga alas 6 pa lang ng umaga at mamaya pang 8 a.m. magbubukas yung breakfast dito sa hotel, kaya manaisipan muna namin kumain ng cup noodles. Gutom na rin kasi talaga kami at buti na lang nakapagbaon kami ng mga sarili naming pagkain. Pagdating naman sa pagkain, hindi kami masela ng ate ko, kaya man sa tuwing nagta-travel kami, malaki talagang natitipid namin. At aminin nyo, napakasarap sa feeling kapag kapatid mo yung kasama mong mag-travel. Yung bang nagkakaintindihan kayo sa lahat ng bagay at pagkatapos nga namin kumain, nagpahinga lang kami saglit. Cup noodles pa nga lang yung kinain namin pero parang busog na kami. Etong hotel nga na pinagstayan namin, ito yung The One Legion Hotel. Napakaganda dito, napakalinis at meron pa nga kayong access sa mga pool nila. May balcony pa nga pero sa kanan namin ipapakita sa inyo yung itsura ng buong hotel. Tumaga alas 8 na nga ng umaga, umakyat na rin kami para mag-breakfast. Kapag pala nagstay kayo dito sa The One Legion Hotel, free na yung magiging breakfast nyo. Iba't ibang klase nga ng mga pagkain ang sineserve nila pero dahil nga umaga pa lang, hindi muna kami mag-heavy breakfast. Napakaganda nga ng view namin dito sa itaas at sabi naman namin sa inyo, napakababait na mga tao dito sa Indonesia. Nakakahawa nga yung ngiti nila kasi kapag tinignan namin sila ay palagi silang nakasmile. Mga tinapay nga muna yung mga kinuha namin kasi ayaw namin maging bloated ngayong araw. At grabe ha, ang daming choices ng mga tinapay dito at lahat sila ay mukhang masarap. O diba, napakasosyal pero kapag nasa Pilipinas nga kami, pandesal lang yung tinapay na kinakain namin. Paluto na nga rin kami ng itlog at naisipan na rin namin magtimpla ng kape para naman hindi kami inaantok mamaya sa biyahe. Napakaganda nga nitong naging pwesto namin pero tignan nyo naman sumisikat na rin yung araw. Ne-enjoy na nga namin tong oras na nakapahinga yung mga paa namin kasi mamaya marami na kaming papasyalan. At in fairness, sana enjoy namin yung breakfast namin dito sa itaas, ang kaso lang hindi talaga namin naubos yung mga pagkain namin. Pagkatapos kumain, bumalik na rin kami sa hotel para ayusin yung mga gamit namin kasi ilang minuto na lang darating na din yung driver at magiging tour guide namin. Buti na lang hindi na namin kailangan mag-book pa ng Grab. Hindi na rin kami mahihirapan hanapin yung mga lugar na papasyalan namin. Less hassle na din kasi talaga para sa amin yung pag-book namin sa isang agency. Isipin nyo yun, sila na ang nagasikaso sa lahat ng kailangan namin mula sa hotel at sa mga lugar na papasyalan namin. First time kasi talaga namin dito sa Bali, Indonesia at wala pa kaming masyadong alam. Mabot pala ng isang oras yung pagbabiyahe namin papunta sa aming unang destinasyon. At ito na nga, sabi nga nila, kapag pumunta kayo dito sa Bali, Indonesia, hindi pwedeng hindi kayo pumunta dito sa Ubud Swing. Hindi pala ito kasama sa package na inavail namin pero dahil nga gusto namin pumunta dito, kaya man pina-add na lang namin sa agency. Nagbayad lang kami ng 2,000 pesos tapos pwede na kami magpa-picture at pwede na naming libutin itong buong lugar. Nina-nervous system nga ako sa mga oras na yan kasi alam niyo naman na takot talaga ako sa matataas na lugar. Pero dahil nga gusto namin ma-experience yung ganito, kaya man for the go ang mga auntie nyo. Pero wag kayo magalala kasi safe naman daw dito. Sa dami ng araw ng mga turistang pumunta dito, ligtas naman silang nakapagpa-picture. Tingnan niyo naman tong ate ko, napaka-chill lang niya at pangiti-ngiti lang siya sa mga oras na yan. 2 minuto ka palang ibibitin sa itaas tapos sila na din yung magtuturo sa mga post na gagawin mo. Gusto ko na nga mag-backout sa mga oras na yan, ang kaso lang nakapanik na pala ako. Grabe, ako na nga yung nahihiya para sa sarili ko kasi hindi ko talaga maitago yung kaba ko. Hindi nga ako sigurado kung meron silang nakuhang matinong litrato kasi hindi talaga ako makangiti-ngiti sa mga oras na yan. Gusto pa nga nila na ipaikot pa ng 1 beses pero sabi ko sa kanila hindi ko na talaga kaya. Pero at least 'di ba, bago to sa naging experience namin. Pero grabe yung kaba ko, pati nga yung mga tuhod ko sobrang nanlambot na. Samantalang itong si ate girl, napakaganda niya at relax na relax siya habang nasa itaas. Etong pangalawang susubukan naman namin, medyo mababa siya ng konti kumpara dun sa una. Magsasabay na nga kami ng ate ko para naman mabawasan yung kabang nararamdaman ko. Mukhang matibay naman tong sasakyan namin pero sabi ko nga kay kuya, huwag niyang lakasan yung pagtulak niya. Nakakapanghinayang din kasi na hindi sumakay lalo na sobrang ganda ng view. Dito nga sa Bali, Indonesia, more on nature talaga sila kaya naman kung mapapansin nyo yung buong kapaligiran ay napapalibutan ng mga puno. Kahit nga tirik yung araw, hindi mo ito mararamdaman kasi sobrang presko at napakasarap ng simoy ng hangin. Medyo nagkakastruggle nga kami ng bahagya at hindi kami makapag-umpisa kasi gusto nila na umusog pa ako ng konti.
konti. Akala ko nga dahil nalagpasan ko na yung una ay hindi na ako matatakot dito sa pangalawa. Gumagalgal na naman nga yung mga tuhod ko sa mga oras na yan kasi naman itong si Kuya napakalakas ng kanyang pagtulak. Bibigyan nga nila kayo ng 3 minuto para makapagpa-picture at kailangan pag-akyat nyo dito alam nyo na yung mga post na gagawin nyo. At nung medyo tumatagal na nga medyo nasasanay na ako at hindi na masyadong natatakot. Pero grabe ha, kakaiba tong naging experience namin at in fairness nag-enjoy naman kami. Kailangan lang talaga na kapag pumunta kayo dito malalakas yung mga loob nyo. Marami pa nga ditong mga swing na pwedeng subukan ang kaso lang napakahaba talaga ng pila. Napaka worth it naman ang paghihintay nyo ng matagal kasi kakaiba talaga tong experience na to. Isang araw itong ubod swing sa pinakamagandang atraksyon dito sa Bali, Indonesia na hindi natin pwedeng palagpasin. Marami nga mga turista ang nag-e-enjoy habang nakasakay sa swing. At ito palang buong lugar, ito yung Bali Rice Terraces. Kaya man kahit saan talaga kami pumunta ay napaka picture perfect. Naglakad-lakad nga kami ng ate ko para naman makita namin ang ganda nitong Bali Rice Terraces. Grabe, napakasarap pagmasdan itong buong lugar na napapalibutan ng mga puno't halaman. At dahil nga magtatanghalian na kaya man pumunta na kami dito sa sikat at murang kainan dito sa Bali, Indonesia. Meron nga itong napakagandang view at ito nga ang baling-baling. Sino ba namang hindi matutuwa no kapag ganito kaganda yung view habang kumakain ka? Itong lunch pala namin hindi na namin binayaran kasi kasama na din to sa package na inavail namin. 2 klase lang ng pagkain yung in-order namin kasi ayaw talaga namin na merong nasasayang na pagkain. Meron nga kami ditong parang sarsyadong tilapia at meron ding fried rice na may itlog. Pinagsaluhan na nga namin ito at in fairness ha, nagustuhan namin yung lasa ng isda. Tignan niyo naman, napakaganda talaga ng tanawin namin habang kumakain. Kung mahilig nga kayong mag-explore sa mga pagkain, pwede nyong subukan dito sa baling-baling. Nubos talaga namin yung mga pagkain namin kasi ayaw talaga namin na merong nasasayang. Pagkatapos nga bumiyay na ulit kami ng mahigit 1 oras papunta sa susunod na aming destinasyon. Nakarating na din kami dito sa Satria Luwak Coffee. Kung mapapansin nyo nga pagdating nyo dito, hindi nyo pa agad makikita yung mismong atraksyon. Kailangan mo munang maglakad at sa paglalakad mo nga makikita mo yung mga iba't ibang nakatanim dito. Iba't ibang klase ng mga prutas at gulay ang nakatanim dito at meron din silang mga alagang hayop. Ito nga raw yung hayop na tulog sa umaga at gising naman sa gabi. Napakasarap nga ng tulog niya at kahit anong ingay talaga namin hindi siya nagigising. At dito nga sa Satria Luwak Coffee, ang pinaka-agenda namin ay mag-coffee at tea tasting. Pinakita nga rin nila sa amin kung paano ginagawa yung mismong kape. Alam naman natin na ang bansang Indonesia ay isa sa may pinakamasarap na coffee at tea. Kaya naman namamangha talaga kami habang pinagmamasdan namin kung paano nila gawin yung kape. Grabe ha, purong-puro talaga yung mga kape nila dito at hindi siya ganun kadaling gawin. Proseso nga yung ginagawa nila dito at mano-mano talaga nila tong ginagawa. Dadong naman yung tawag sa grandmother at pinakilala nga nila kami sa kanya. Siya nga raw ang matandang nagluluto dito sa kape at pina-experience nga nila sa amin ito. At habang sinusubukan nga namin ito, lalo pa namin silang hinangaan. Pag-akyat naman namin dito sa itaas, makikita nyo naman itong napakagandang Satria Luwak Coffee. Dito nga madalas gawin yung coffee at tea tasting na kung saan ipapatikim sa inyo yung iba't ibang klase ng kape at tea. Ito nga raw ay natural at purong-puro at in-explain din sa amin kung ano nga ba yung benepisyo ng bawat isa. Coffee and tea tasting na nga kami at alam nyo naman na mahilig talaga kami sa mga tea ng ate ko. Grabe, wala itong halong biro pero ito na talaga yung pinakamasarap na tea at kapeng natikman namin. Yung mga tea nalalasahan mo talaga yung kanyang flavor at hindi talaga ito mapait. Di naman nila kayo pipilitin na bumili pero sayang naman kasi kung hindi kami makakapag-uwi sa Pilipinas at hindi ito matitikman ng pamilya namin. Sa kabilang banda naman meron din silang bilihan ng mga souvenir. Marami nga kayong pagpipilian dito at hindi naman din masyadong kamahalan yung mga binibenta nila. 2 pa nga kami na pupuntahan kaya man kailangan na din namin magbiyahe. Sige, 1 oras nga yung pagbiyahe namin papunta sa mga lugar na pinupuntahan namin kaya man wala talaga kaming sinasayang na oras. Susunod na destination naman namin ay dito sa Sari Dewi na kung saan dito ginagawa yung mga gold at silver accessories. Mano-mano nga din silang magtrabaho dito at kung mapapansin nyo nga medyo matatanda na yung mga nagtatrabaho. May mga kagamitan nga din sila dito na mukhang matagal na din nilang ginagamit. Bukod nga dito, meron pa silang lugar na kung saan makikita nyo yung kanilang mga finished product. Sayang nga lang at bawal mag-video sa loob. Ang huling destination naman namin itong Sari Amerta. Dito makikita nyo naman na mano-mano silang nananahi. Itong mga pinakita nila, iilan lang to sa mga gawa nila at grabe, sobrang napangmangha talaga kami. Sino ba namang hindi mamamangha sa taglay nilang galing kasi pinaglalaanan talaga nila ito ng oras. Biruin nyo yon sa mundong instant na ang lahat meron pa palang ganito. Nalaman nga namin na 3 buwan daw bago ito matapos kaya naman sobrang napabilib talaga kami. Kaya naman hindi na rin kami magtataka kung bakit pinabalik-balikan itong Sari Amerta
Murta dito sa Indonesia. At pagkatapos nga ng tour namin, naisipan namin na mag-takeout na lang kami ng pagkain. Medyo marami-rami din kasi yung mga pinuntahan namin ngayong araw, kaya man gusto na rin namin magpahinga. Ito palang pagkain namin ay kasama na din sa package na inavail namin sa I Wonder Travel and Tours. Hindi nga kami nahassle sa buong trip namin kasi sobrang galing talaga ng agency namin. Pagkatapos nga namin makapag-takeout ng pagkain, mag-check-in naman kami sa pangalawang hotel kung saan kami mag-stay. Grabe, pangalawang araw pa lang namin dito sa Bali, Indonesia, pero grabe na yung naging experience namin. O siya, bibitinin muna namin kayo hanggang dito na lang muna habang